Enero, taong 2026. Isang ordinaryong gabi sana. Isang barko ang umalis sa pantalan, puno ng mga pasahero. Ngunit bago pa mangyari ang trahedya, may napansin na palang kakaiba ang ilan sa kanila. Napakadilim ng dagat, wala silang halos makita. Pero hindi lang ang dilim ang nagpaparamdam ng kaba habang binabaybay ng barko ang karagatan. May ilang pasahero ang nakaramdam ng kakaibang tunog at amoy. Nakakatakot at hindi pamilyar, pinili itong baliwalain ng iba. Hindi nila alam na iyon na pala ang mangyayari sa kanila. Hindi lahat sa kanila ay makakauwi ng buhay. 300 katao ang sakay ng barko. Pero lahat ba sila ay nakaligtas? Sa video na ito, babalikan natin ang isang bangungot na gumimbal sa buong bansa. Ano nga ba ang kanilang napansin at naramdaman bago ang trahedya? Bago natin pag-usapan ang trahedya, kailangan nating intindihin ang sitwasyon. Ang ruta sa pagitan ng Basilan at mga kalapit na isla ay abala. Araw-araw, libo-libong tao ang tumatawid sa dagat. Sanay na sila sa alon, sanay na sila sa ingay ng makina. Noong gabing iyon, maaliwalas naman ang panahon, hindi bagyo ang kalaban. Kalmado ang dagat sa unang tingin. Pero sa loob ng barko, iba ang nararamdaman ng ilang pasahero. Ayon sa mga kwento ng mga nakaligtas, masikip ang barko. Ito ang karaniwang eksena, siksikan sa economy section. Ang iba, nakahiga na sa mga cot o yung mga higaan na magkakadikit. Ang iba, nakaupo na lang sa sahig o sa gilid ng pasilyo dahil wala nang mapwestuhan. Masaya pa ang simula. May mga nagtatawanan, may mga kumain ng hapunan, may mga nag-uusap tungkol sa pasalubong na dala nila para sa kanilang mga anak. Pero habang lumalayo ang barko sa pantalan at habang lumalalim ang gabi, may mga maliliit na bagay na nagsimulang mapansin ng mga tao. Mga bagay na sa simula ay parang wala lang, pero kung iisipin mo ngayon, ito na pala ang mga senyales. Ano nga ba ang naramdaman nila? Sabi lang isang pasahero, hindi normal ang init sa loob ng accommodation area. Oo, mainit naman talaga ang barko kapag maraming tao, pero iba ito. Parang init na nanggagaling sa ilalim, init na may halong kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng dagak, hindi rin ito simpleng amoy ng krudo o gasolina na karaniwang naaamoy sa mga lancha. May mga nakapansin ng amoy na parang sunog na goma o nasusunog na plastik. Mahina lang sa simula, yung tipong mapapatingin ka sa katabi mo at magtatanong, may naaamoy ka ba? Pero dahil gabi na at dahil pagod ang karamihan, binaliwala ito ng iba. Inisip nila na baka galing lang ito sa kusina ng barko o baka sa tambutso lang ng makina. Pero ang pinakanakakabahala sa lahat ay ang tunog at galaw ng barko. May mga nakarinig ng kakaibang lagutok. Hindi ito yung simpleng hampas ng alon sa bakal. Ito ay tunog na parang may napupwersa sa ilalim. Parang bakal na kumikiskis sa bakal. At pagkatapos, may napansin silang kakaiba sa balanse ng barko. At ito na nga, habang nasa kalagitnaan ng laot, naramdaman ng ilang pasahero na parang tumatagilid ang sasakyang dagat. Hindi ito dahil sa alon, dahil kalmado naman ang tubig. Ang tawag dito sa termino ng mga marino ay listing. Unti-unti, dahan-dahan, parang bumibigat ang isang panig ng barko. Ang mga veteranong bihero, yung mga sanay na sa dagat, sila ang unang kinabahan. Alam nila ang pakiramdam ng normal na galaw ng barko kumpara sa galaw ng barkong may problema. May mga nakakita rin sa mga crew ng barko. Ayon sa ilang saksi, may mga tripulante na nagmamadaling pabalik-balik. Mabilis ang lakad pero pilit na pinapakalma ang mukha. Ayaw nilang magpanik ang mga pasahero. Pero sa mata ng mga tao, kitang-kita ang takot at pagkalito sa mga mukha ng mga crew. May nangyayari na pala sa ilalim. May problema na hindi pa sinasabi sa mga pasahero. At habang ang karamihan ay natutulog ng mahimbing, ang panganib ay papalapit na. Kaya naman mga kaibigan, nangyari ang hindi inaasahan sa oras na pinakaalanganin, madaling araw, ang oras kung kailan pinakamahimbing ang tulog ng lahat.
ang oras kung kailan pinakamadilim ang paligid. Bigla na lang, namatay ang ilaw. Naku, total darkness. Isipin mo, sa gitna ng dagat, ang dilim ay hindi katulad ng dilim sa lupa. Sa lupa, may makikita ka pang ilaw mula sa buwan o sa mga poste. Sa gitna ng laot, kapag namatay ang ilaw ng barko, ang dilim ay bumabalot sa lahat. Wala kang makikita kahit ang sarili mong kamay. Kasunod ng dilim ay ang sigawan. Sunog! May sunog! Ito ang sigaw na gumising sa lahat. Ang amoy ng sunog na goma kanina, ngayon ay naging makapal na usok na. Ang usok ay mabilis na kumalat sa mga pasilyo, nakakasulasok, nakakahilo. Dahil dito, nagising ang mga tao sa takot. Ang mga magulang agad na hinanap ang kanilang mga anak sa dilim. "Anak, nasaan ka? Huwag kang bibitaw." Dito na simula ang tunay na bangungot. Ang barko na kanina ay medyo nakatagilid lang, ngayon ay lalo pang tumutuwad. Nawalan ng kontrol ang mga tao. Dahil sa dilim at usok, hindi nila alam kung saan pupunta. Nagkanya-kanya ng takbo, tulakan, sigawan, iyak ng mga bata. Ang talong ng marami, nasaan ang life vest? Ang life vest ang tanging pag-asa mo. Pero sa gulo ng pangyayari, marami ang hindi na nakakuha nito. Ang iba nakatago sa ilalim ng mga usapin na mahirap abutin. Ang iba naman ay sadyang kulang o hindi na mahahanapin sa kapal ng usok. Kaya naman napilitan ng mga tao na gumawa ng desisyon sa loob lamang ng ilang segundo. Mananatili ba sila sa barkong nasusunog at unti-unting lumulubog o tatalon sila sa dagat na pinakamadilim at pinakamalamig? Isipin niyo ang takot na naramdaman nila. Nasa gitna ka ng wala. Ang tanging liwanag na nakikita mo ay ang apoy na lumalamon sa barko, ang init ng apoy sa likod mo at ang lamig ng dagat sa harap mo. Wala silang choice. Isa-isang tumalo ng mga pasahero. Mga tatay na hawak ang kanilang mga anak. Mga matatanda na naninginig sa takot. Mga estudyante na marunong lumangoy at mga hindi marunong lumangoy na nagbabakasakali na lang. Nang nasa tubig na sila, akala nila ay ligtas na sila mula sa apoy, pero iba naman ang kalaban sa dagat. Ang lamig. Ang tubig sa madaling araw ay tumatagos sa buto. At hindi lang yon, ang mga alon, kahit hindi bagyo, ay malalakas pa rin sa gitna ng laot. Nagkahiwa-hiwalay ang mga pamilya. Ang iba ay nakakapit sa mga piraso ng kahoy o kagamitan na tumilapon mula sa barko. Ang iba, nagtutulungan para manatiling nakalutang. May mga kwento ng mga magulang na ginawa ang lahat para i-lift up o iangat ang kanilang mga maliliit na anak kahit sila mismo ay lumulubog na. Ito ang misteryo ng gabing iyon. Ano ang tumatakbo sa isip nila habang naghihintay ng tulong? Oras ang binilang. Bawat minuto ay parang isang taon. Ang barko, na dating simbolo ng kanilang pag-asa makauwi, ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng dagat. Kasama nito ang kanilang mga gamit, mga pasalubong at ang seguridad na akala nila ay hawak nila. Pagkalipas ng ilang minuto, mabuti na lang at may mga maningisda sa malayo na nakapansin sa liwanag ng apoy. Sila ang mga unang nakaresponde. Kung hindi dahil sa kanila, baka mas marami pa ang nawala. Pero hindi sapat ang maliliit na bangka para sa daang-daang tao. At maya-maya pa, dumating ang mga rescue team, Philippine Coast Guard, mga pribadong barko. Tulong-tulong, pero malawak ang dagat at sa dilim, mahirap makita ang ulo ng isang tao na lumulubog lumilitaw sa tubig. Dinala ang mga na-rescue sa pantalan, basang-basa, tulala, nanginginig. Ang iba ay umiiyak dahil hindi nila mahanap ang mga kasama nila. Ang pantalan ay napuno ng ingay, pero hindi ingay ng saya, ingay ng pag-aalala. Ang mga kamag-anak na naghihintay, nag-aabang sa bawat bangkang dumarating, bawat mukha na bumababa. Tinitignan nila kung tatay ba ito o kapatid o anak. Pero ito ang tanong, ilan ang nakaligtas at ilan ang binawian ng buhay? Sa simula, magulo ang report. Sabi ng iba, lahat daw ay ligtas. Sabi ng iba,
Konti lang ang nawawala, pero habang tumatagal, lumilinaw ang katotohanan at ang katotohanan ay masakit. Ito ang mabigat na realidad ng Basilan tragedy ng Enyero 2026. Ang barkong MV Trisha Kirsten III ng Allison Shipping Lines ay lumubog bandang 1:00 ng madaling araw malapit sa Baluk-Baluk Island sa Haji Muktamad. Papunta sana ito mula Zamboanga City patungong Sulu. Mula sa mahigit 300 na sakay, marami ang pinalad na masagip. Mahigit 200 ang naiahon mula sa dagat ng buhay. Sila ang mga himalang nakauwi pa sa kanilang mga pamilya. Sila ang magkukwento ng bangungot na iyon habang buhay. Ngunit hindi lahat ay pinalad. Sa huling tala ng mga otoridad, matapos ng ilang araw na search and retrieval operations, 42 bangkay ang na-recover mula sa dagat. 42 buhay na natapos sa isang iglap. 42 pamilya ang nawalan ng mahal sa buhay. Mga bata, matatanda, mga breadwinner ng pamilya. Napakasakit ito. Parang natutulo ang luha ko habang binabasa ang mga pangyayari. Ang kapitan ng barko, ang taong dapat huling umalis sa barko, ang taong may hawak ng responsibilidad sa kanilang lahat, ay nawawala pa rin hanggang sa mga sandaling natagpuan ng mga bangkay. Isipin mo ang bigat nito. Ang kapitan nawawala. Kasama ba siya sa mga lumulubog o may iba pang nangyari? Ito ay dagdag na misteryo at sakit sa mga naulila. Ang shipping company na Allison, na nasangkot na rin sa mga trahedya noon, ay muling naging sentro ng imbestigasyon. Bakit nangyari ito ulit? Bakit kailangang umabot sa ganito karaming patay? Dito, lumabas sa imbestigasyon at kwento ng mga survivors na may mga pagkakakulang. Bakit hindi agad nalaman ng pagmumulan ng usok? Bakit tila hindi handa ang crew sa emergency? Bakit may mga reports na overloaded o sobra ang sakay ng barko kumpara sa nakalista sa manifesto? Ang manifesto ay ang listahan ng mga pasahero. Madalas sa mga probinsya, hindi nakalista ang lahat. May mga chance passengers. Kaya minsan, mas marami pa ang namatay o nawawala kesa sa opisyal na bilang. Ito ang nakakatakot na katotohanan. Baka higit pa sa 42 ang nawala. Baka may mga taong hindi na kailanman mahahanap dahil wala naman sila sa listahan. Ang mga kakaibang tunog at amoy na naranasan nila bago ang sunog, iyon na pala ang senyales ng wear and tear ng barko na hindi naagapan. Ang listing o pagtagilid, posible dahil sa hindi maayos na pagkakaload ng mga cargo o kaya ay tubig na pumapasok na sa barko bago pa man magkasunog. Isang kombinasyon ng pagpababaya, lumang kagamitan at kawalan ng maayos na sistema. Ito ang pumatay sa kanila. Ngayon, tahimik na ulit ang dagat sa pagitan ng Basilan at Zamboanga. Tuloy pa rin ang biyahe ng ibang barko. Tuloy pa rin ang buhay. Para sa mga pamilya ng 42 na namatay at para sa mga pamilya ng nawawala pa, tumigil ang mundo noong gabing iyon. Ang trahedyang ito ay hindi lang basta balita na dadaan sa ating feed. Ito ay paalala. Paalala na ang buhay ay marupok. Paalala na sa bawat pagsakay natin sa barko ay ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa mga taong nagpapatakbo nito. At paalala sa mga kinauukulan na ang kaligtasan ay hindi dapat tinatawaran. Huwag na sana nating hintayin ang susunod na trahedya bago tayo matuto. Huwag na sana nating dagdagan ang bilang ng mga nawawala at namatay.